ah, nagkakasalang mga matuwid daw ito pero nagkakasala pa. Shelby, paki-control mo ang usapan. Patapusin niyo muna ako sa presentation ko. Huwag niyo akong ikat. Kaya nga si Shelby nga muna i-recognize natin bilang moderator. Teka, bakit ibinaba niyo si Jesus? Sila nga magkausap. Sinipa ni Lupin. Ni Ikaw, Lupin Lupin, hindi pa Nomad. kita dyan. Patapusin niyo ako kasi. Bakit naman Ayoko ibinaba? patapusin kasi. Ay, sila nga magkausap. Walang Huwag niyo ganyan, akong- ha? Hindi, sandali muna. Si moderator muna si Hindi Shelby niyo ako kasi pinapatapos magaling na eh. moderator ito si Pakinggan niyo muna Shelby. yung sinasabi niya, no? Second lang ito sa akin. Bilib ito sa akin Steven. mag-moderator. Si Shelby na muna magkaayos. May mga Sige, sige. Shelby, ikaw muna, Shelby. Ayusin mo muna. Time. Okay, in the left corner, weighing 100 pounds na hindi matutulon. Jesus. At nasa right corner naman, ang isa sa kilala sa mga zeal na magseselyo na Ayan, tunay na aral daw. Ayan. Sige, go, Zil. Ayan, Ipagtanggol ayan, mo ang ayan, iyong ayan. katwiran. Siguraduhin natin na matatapos ako sa statement ko kasi pinuputol niyo eh. Okay, nasa momentum na ako ng dinadrive ko, di ba? Yun nga. May narinig ako kanina na yung ligaw na tupa hindi believers. Saan natin nakuha yung konsepto na yon? Na yung ligaw na tupa, naging kambing, naging aso, naging dragon. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, Matthew 10 verse 5, hanapin ang nawawalan tupa ng sambahayan ni Israel. Hindi naman yan naging kambing eh. Sasabihin nyo, unbelievers yun kasi naliligaw na tupa. Di ba? Ang tupa, believers yan. My sheep, hear my voice. Kung ang tupa na yan naligaw, napunta ng kabundukan, naputikan, ang gagawin ng shepherd, hahanapin kasi sila na para bagang ganyan sila kasi ganyan na sila, pero ang totoo sa Biblia, no, sabi ni sa unang Tesalonica, no, sa chapter 4, sabi doon, may sinasabi na huwag mo na kayong humatol, di ba, na hanggat sa ang anak ng pagsuway ay lumitaw, di ba? Sa kanila, parang complete form na sila. Di ba? Pero dito kasi, may concept na maisisilang muna. Kayo may concept na bagong kapanganakan. Di ba? Kasi ang bagong kapanganakan na yun, masisilang si Kristo ang tupa. Di ba? Sa tao. Pero sa iba, si Satanas. Di ba? Anong pinagsasabi dito ni Silito? Time. At narinig natin yung karaingan ng mga katunggali natin, si Zil at saka si Papa Jesus. Labo. At ang programang ito ay hatid pa rin sa inyo ng Bear Brand Choco. Choco na batok. Ang galing ng moderator, ang galing. Ayun. Sige, tuloy natin, ano? Hindi ko na-gets yung sinabi ni Wala pang Brother time, wala Jivan. pang time yung moderator. Hintayin yung Hintay tayo sa moderator. 1 minute para kay Zil mag-response. Ang katanungan na naiwan sa iyo, Zil, paano daw yung nagpapastol? Kung yun naman ang tumalikod, maaari pa bang matalikod yung mga nagpapastol? Yun ang pinaka-lundo ng Ang tanong. galing nung tanong, ang galing. Pakisagot ng 1 minuto, Zil. Okay, there is a chance no na mawala nga doon sa yun nga ang binibigay natin nga diyan na halimbawa is yung sa kulungan, merong shepherd. O meron talaga na nawawala or tumatalikod pero hindi nangangahulugan na yun ay nagbabago o nagmutate. 'Di ba? Kasi para sa iyo nagmutate eh. Yung isang tupa na naputi ka, nagmukhang kambing, naging kambing na. Hindi ganon. Still yun. Yung prodigal son, umalis man yun, pagbalik niya, son pa rin. Hindi nagbabago. Once a son is always a son. Diba? Sa inyo kasi, pag yung anak, nagkasala na, hindi na siya anak. Tabingi yun. Hindi, disagree ako doon. Narinig natin, tabingi daw si Dayuhan, sabi ni Zil. Anong response mo doon, Papa Jesus? Ayan, Isang minuto para kay Papa Jesus. Ayan. Ayun. Kaya ang ganda kanina kasi doon sa Romans chapter 6, 'di ba? May namatay, may nabuhay muli, 'di ba? Pero ang namatay kasi doon, may katawan yung namatay doon. 'Di ba? Ano yung katawan na 'yon? Yun yung sa diablo eh. Paano mo tatawag Sil? Nasabi nga ni Kristo, sabi na nga ng mga apostol na ang nagkakasala ay sa diablo. Oh.
So, ang tao kasi, kapag naisilang sa bagong buhay, iyon ay si Kristo. Kaya, ang naisilang na yun, dapat hindi na nagkakasala talaga yun. Kasi kung totoong naisilang yun, si Kristo tupa yun. Pero kung ang tao, di ba, pagkatapos na mabautismuhan, ay bumalik. Sabi dun sa 2 Pedro 2:22, hayop! Baboy pa nga ang tawag, di ba? Sino mo yung baboy pinasukan ng mga demonyo, di ba? Paano masabi yun? Time. Ayan, narinig natin ang karaingan ni Blo Jesus. Ayan, shoutout sa mga 29 million viewers natin dyan. Ano pang pwedeng itanong? Sino bang gusto magtanong? Kasi Magtatanong ako. ulit-ulit na lang yung response nila eh. Isang tanong, magtatanong ako, moderator. isang minutong sagot. Ayan. Sige, Sige, tatanong ano ako. yung tanong, Dayuhan? Ang tanong Diba, ko, Selby, ang tanong pwedeng ko habaan ng sa konti? mga... Ano yan? Ba, habaan ng konti. Kasi medyo ano ang... 2 minutes, diba? 2 minutes. 2 minutes Lagyan lang, ng ano, 2 minutes. It's 2 2 minutes. minutes. 2 minutes. For the viewers, 2 minutes para kay Okay. tanong muna ni Okay, Kuya ito, Dayuhan. usaping mga kakaibigan nito MCGI, INC, Born Again. Ito ang gusto kong pag-ipunin talaga. Ito ang tanong ko sa lahat na mga mangangaral. Kasi ang mga believers, mayroon pang hindi pa leader. Ang tinutukoy namin leader, kung leader ka, tinuruan ka na maging katulad ni Kristo. Sabi sa Lucas 6:40. Ang tinutukoy ng ROG, ang hinahamon namin mga leader. Kung leader ka, ito ang tanong ko sa'yo. Ituturo mo ba sa mga believers ninyo, tagasunod ninyo, believers ninyo, ituturo nyo ba sa kanila na ang kanilang mga ngaral ay maaari pang magkasala? Yung mga leader maaari pa. Ituturo nyo ba yan o hindi? Pakisagot ng 2 minuto, Kuya Zil. Naunawaan mo yung tanong? Gets ka naman yung tanong ako. Ayan, your time starts now. No, ayun naman, no, meron naman kasi tayong konsepto ng inward man, Romans chapter 7. Ang sabi ni Paul, walang mabuting nananahan sa laman. Kasi ganito yan, meron tayong 2 posisyon. Una, yung posisyon natin kay Adam as a flesh. Diba? Pangalawa, nung nagkaroon ka ng pananampalataya kay Jesus, meron kang posisyon sa spirito. Yun yung na-born again. Yan yung inward man mo. Kaso nga lang, Romans chapter 8 verse 23, we are waiting for the body redemption. Anong ibig sabihin yan? Nagkaroon tayo ng adoption sa spirit, yan yung na-born again, yan yung inward man, no? Romans chapter 8 verse 15. Kaso lang, pagdating ng Panginoong Jesucristo, merong body redemption kasi itong katawan na to is hindi naman to subject to eternity. So babaguhin ito ng katulad ng katawan niya para maging katulad niya. So ibig sabihin, 'di ba, kung meron kang inward man na hindi nagkakasala, 'di ba? Yan yung connection mo sa Diyos. So, meron kang eternal security. Kasi nga, yun nga, hindi mo pwedeng lagyan ng kasalanan ng 1 John 3:9. So, meron din tayong konsepto ng 1 John 1:8-9 na pinagtatalunan namin noong nakaraan na yung we and then us is May kasama oras doon yung ito, writer. may oras ito. 2 minutes lang Baka natutulog yung timer. Hindi, ayan yung timer, no? 1 minute pa. So, go ahead, Zil. Tumitingin ako sa oras, Kuya Dayuhan. Tumitingin ako sa oras. So, pag alanganin nila, cut mo ako. Pero yun nga, 'di ba? Merong concept ng inward man, no? Meron konsepto na pagbabago ng katawan, which is the body redemption pagdating ng Panginoon, timing second coming, no? Meron tayong 1 John 1:8-9. Na we and us, sabi doon, we us, kapag nagkakasala tayo, meron tayong tagapamagitan. Kaya ang good example ko diyan kanina is yung ibinigay ko na shepherd and sheep, 'di ba? Na kapag yung isang tupa ng Panginoon is nadumihan man niya, napunta sa kaparangan na putikan, kukunin niyaan, papaalalahanin niyan, 'di ba? Lilinisin niya. Yun yung purpose ng 1 John 8-9, 1 Timothy 2:5. So yun na, okay na yun. Okay, lahat na magsasalita, tig 2 minutes, moderator Tig 2 minutes, lahat magsasalita. Leader tinutukoy natin, leader. Yung leader ba ninyo ay nagkakasala din katulad ninyo? Salamat sa moderator natin. Pagkakalubang ko ng regalo ang ating moderator ngayon. Kahit i-set mo na anong ngayon, hingin niya, ibibigay ko. 3,000 salamat coins. sa 2 minutes sa Nauna, bawat isa. Dayuhan. Ikot lahat. 3,000 coins. Now na, Dayuhan.
Ay, wala, napakahina ng 3,000 coins. Hindi mo na ba pwedeng gawing... Salamat sa iyo, kaibigan. Ha? Si Shelby po Yan, siya ano ang daw, nag-recruit sino sa ba? akin. Si Redskin. Redskin, may 2 sagot ka ba minutes doon? lahat iikot ha. Bawat isa, maski si Shelby, pwede ring magpayag. Kung siya ay leader, magkakasala ba ang leader? O yan, sige. Sino mauna? Nasaan na yung oras, Sige, Shelby? Queen. Lagyan mo ng oras. Wala Shelby. wala pa kasing nagpe-present na ano eh. Sasagot Sige, eh. ako muna. Nasa iyo kung sinong bigyan mo ng oras, Shelby, yun ang magsasalita. Ako na, Ikaw ang ako na, makapangyarihan ako na. dito ngayon. Ayan, salamat. Bigyan mo ko ng oras, kapatid. Ayan, salamat, ano. Ang tanong, kung yung bang nagtuturo, ay ang ituturo ba niya, tama ba, correct niyo ako, ay magkakasala pa rin ba? Kung ganon? Sa akin kasi hindi eh. Bakit? Ikaw na nga ang tagapagturo. Dapat ikaw na nagtuturo, ikaw muna ang unang binago. Di ba kaya nga papasok dyan yung born again na naman na yan? Kaya nga, ikaw ang munang binago ng Diyos at nakilala mo si Kristo kung sino sa buhay mo, kung paano ka inalis niya sa pagkakasala, ngayon, ang ituturo mo ngayon sa iyong tutupahan, ano? Eh, syempre, alangan naman kasalanan ng ituturo mo sa kanya. So, halimbawa, kung ang isang tao na nagtuturo, siya nandun pa sa kalagayan nagkakasala, ay anong ituturo niya sa kanyang miyembro? Ikaw na nagtuturo, eh nandun ka pa rin pala sa dati mong ginagawa. So sa akin, hindi ganun. Dapat ang ating ibahagi, yung tayo ay ginawang tagumpay na ng Panginoon. We are victorious in Christ and we are more than conqueror. So yun lang ang sa akin, kapatid na Shelby. Salamat sa time. Ayan, time. Sino pa ang sasagot? Si Lupin Nomad or si Zil? Anong... Ikot, Lupin. para maganda. Oh, Lupin Nomad, 3 minuto para sa'yo. Well, pag-uusapan natin yung tinatawag natin parang mga saserdote or mga ministro. Sila yung nangunguna diyan eh, no? So, sa sinasabi ba natin na sila ba ay nagkakasala, no? Mas maganda balikan natin yung history sa panahon ni Moises, no? Na yung mga saserdote, taon-taon yun sila naghahandog, no, ng tupa, hain, no, para sa Diyos, na ito ay sa ikapagpapatawad. At ang dugo nun ay kung walang dugo, sabi ni Apostol Pablo, na ibubuhos na dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan, di ba? Now, paano ba natin ito? Yung ginagawa nila ay bilang parang temporary lang yun, no? Pero sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ang sinabi niya, ito ang bagong tipan, no? We are chasing now sa bagong tipan, no? Sabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So yung mga ministro, mga sinasabi nating pastol, no, mga pastor, mga obispo, ginagawa ang ganitong gawain bilang pag-alaala sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbububo ng kanyang dugo doon sa krus, no? At kaya nga ipinapaalala lagi ang Gawa 20:28 sapagkat dito ay talagang binili ng Panginoong Jesucristo itong iglesia, no? At kasama na diyan siyempre yung mga ministro, manggagawa at saka lahat ng yung sinasabi nating pastol, no? Sa pagkakaintindi ni Bro Dayuhan, yung mga pastol, mga obispo, mga ganyan, no? Kasi ang gusto niyang malaman kasi kung nagkakasala ba talaga yan. No? Sa Iglesia ni Cristo, merong ganong gawain. So, meron tayong tinatawag na Santa Cena. Inaalala natin ang Panginoong Jesucristo taon-taon bilang remembrance sa kanya, bilang pagbubuhos na ng dugo at pagbili niya ng buhay sa iglesia. So kasama yan doon sa paglilinis taon-taon, no? So kinukonsume natin yung kabanalan na yon within that year hanggang sa susunod na naman, no? Merong ganun na idea na parang ganun din sa panahon ng unang panahon ni Moises na I act under the law, no? Sa ilalim ng kautusan. Taon-taon nila ginagawa yon. Kaya makikita natin
na kung ganito ang ginagawa natin sa loob ng iglesia, nangyayari yung kalooban ng Diyos. Sabi nga ni Kristo, gawin ninyo ito, gawin, no? Hindi lang ito pag-alaala lang, no? Kundi gawin. Kasi yun lang, bro. Salamat. Okay, salamat, Kuya, Lupin. So, bumaba si Kuya Shelby at busy daw. Siguro, tiga 2 minuto lang para mabilis. So, sundan natin si Dayuhan. Tayo naman po. Okay, Ang paksa niyo po napakaganda. ba, kung ang tagapagturo ay dapat ay nagkakasala? Tama ba? Oo, tama. Yung Ay, leader. maganda yung paksa. Leader. Okay, Ilagay sige mo po. Kayo kapatid naman sa 3 minutes kasi madali lang ang 3 minutes eh. Okay, sige po. 3 minutes, go. Ayan mga kapatid, napakaganda nung sinabi kanina ni Lupin na sa Old Testament nga, taon-taon may pagtatago ng kasalanan sa pamamagitan ng mga dugo ng hayop. Kaya walang nakikitang kasalanan ang Diyos sa mga Israelita na nag-aalay ng mga tupa, mga hayop. Walang nakikitang kasalanan ng Diyos kasi kung mayroon, patay na sana silang lahat. Ngayon, sa panahon natin ngayon, dinala tayo ni Lupin sa panahon ngayon. Sa Hebrew 7, hindi na nagkakasala ang mga pare. Sa Hebrew 5, yung galing kay Aaron, nagkakasala pa mga yon. Kaya yung mga pari ngayon, sila rin ay nangungumpisal kasi nagkakasala pa. Ngayon, dahil nasa kay Kristo na tayo, ang mga tagapagturo ngayon o mga shepherd, tinuturuan ng mga believers kasi mga believers nagkakasala pa. Pero hindi ka pwedeng tatayo na ako rin katulad ninyo. Na kung kayo'y nahalay kapag nakakakita kayo ng magaganda, sabi kasi ng isang born-again pastor na lumalaban sa amin, ikaw ba, J-Ban, Jesus, kapag nakakakita ka ng magandang babae, hindi ka na ba nagkakasala? So gustong sabihin nila, sila yung mga pastor tumatayo sa pulpito, yung tinitingnan pala nila yung kahalayan ng mga babaeng miyembro. Kaya ito ang gusto kong panagutin ng mga pastor na nagsasabi na silang mga pastor ay nagkakasala. Ang sinisingil namin dito mga pastor na nililigawan ang kanilang mga miyembro sa magaganda nilang mga pananalita. Sabi sa Hebrew 7, kumpara sa Hebrew 5 na mga paring nagkakasala pa, sa Hebrew 7, hindi na ito nagkakasala. Ang ROG ngayon, ang mangangaral ninyo, we are the leader. Kayong mga believer, kailangan sumunod kayo sa amin, huwag kayong lalaban. Kapag lumabang kayo sa leader ninyo, paluluhurin namin kayo. Kaya mataas manalita ang salita ng Diyos sa mga naghahari-harian na hindi naman binigyan ng Diyos na mangaral. Kami ang leader, kayo ang mga follower, believer, follower. Sumunod kayo sa leader. Kung ang leader ninyo hindi nagkakasala, yun din ang gawin ninyo. At sino mang leader ninyo na magmamataas sa amin, ibababa namin yan. Sabi sa Salmo 18, 26, 27. Ulitin ko, Salmo 18, 26, 27. Salmo 18, 26, 27. Yun, salamat. So, Dayuhan. So, JBL, ikaw susunod. Ano pala religion mo, JBL? JBL? Ako, MCGI sa Espiritu. MCGI ka? Sa Espiritu. Sa Espiritu, okay. So, sa laman? Hindi sa laman. Kasi yung mga MCGI sa laman, nagkakapala. Okay, so 3 minuto para sa'yo, dun sa paksa. Go. Ayan. Kami, yung MCGI sa Espiritu, ito yung pinagpahayagan ng hiwaga, si Kristo, pinahayag sa amin. Mga banal kami. Ngayon, itong mga mananampalataya, yung mga miyembro ng mga MCGI na nasa laman, aaralan yan ng nasa Espiritu para iharap namin sila kay Kristo, maging banal sila, Colosas 1:26 hanggang 29. May kapangyarihan kami na magturo at pinaaalalahanan namin sila, no? Para sila maiharap namin kay Kristo na maging banal, sakdal, matuwid. Pero itong ni Sil kanina,
no, claim nila, born again, halimbawa, pinanganak na siya sa espiritu o nasa espiritu na siya, di may inner man na daw siya. Pero nasa flesh pa siya, sa laman, makakasala pa. O paano yun? Hindi ka leader. Yan yung tanong ko kanina tungkol sa leader at saka sa membro. Kung leader ka na pinagkalooban ka ng Diyos na Kristo, nasa iyo si Kristo, banal ka. Kasi si Kristo nasa iyo eh. Ang katawan mo patay, 8 Gs ng Roma. Patay sa kasalanan ng katawan mo. Sabi niya, may inner man. Tapos yung dating pagkatao, buhay pa, makakasala pa. Hindi ka talaga leader. Tagapakinig ka lang ng ROG. Hindi ganun. Ganun ang aral ni Kristo. No? Dadaling ka sa kabanalan, no? Binigyan kayo ng kalayaan sa kasalanan, binigyan kayo ng bunga. No? May bunga na kayo sa kabanalan para kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Kristo, huwag na kayong magkasala. Magaling na kayo. 5:14 ng 1. Sila naman, nangangaral sa laman. Kasi nga, yung mga taong nasa laman, nagkakasala. Ang ipinangangaral nila sa kaisipan nila, pwede pa silang tumalikod. Pero, meron na raw silang bagong tao, bagong pagkatao. Namatay na raw, sabi nung MCGI sa laman, kanina si Gon, namatay na siya sa dating pagkatao na born again. Yung bagong pagkatao niya, papasok sa iglesia ng Diyos, sa MCGI, nasa sa kanya daw kung tatalikod pa siya uli. Din born again mo, hindi ka nakikinig sa leader. Sabi niya, may tuntunin kami, may leader kami, dapat kami sumunod kasi ititiwalag kami. Pwede pa daw siyang hindi sumunod. Kasi pwede pa siyang tumalikod. Kaya yung mga aral nila, salit na magpaalala, makinig sa leader na banal, dadalhin kayo kay Kristo para maging banal din kayo. Ayan, Okay, time's up. Yan. Next naman natin ay si Kuya Zil. Kuya Zil, ready ka na ba? 3 minutes para sa'yo. Yun. Okay. Maganda naman yung binigay kanina ni Kuya Lupi, no, na doon sa Old Testament is yung mga high priest yearly is na handog sila ng hayop na pang-alay para sa kasalanan. So kung yun ay shadow of all things to come, it refers doon sa great sacrifice ni Jesus Christ, no? So ibig sabihin, di ba? May mga tao sa panahon natin na to kasi ang lalabas niyan, no, ang effectivity lang nung pagkamatay ng Panginoon is yung past mo lang. Yung present mo hindi na sa covered. Kailangan ikaw na maging righteous yun. Gagawin mo on your own. Tapos yung future mo is hindi ka pwede magkasala in the future kasi hindi na yun covered. Pag nagkasala ka, mayroon disconnection ng pagkatubos sa'yo. No? Kasi kung yung pagiging matuwid mo o yung pagiging ganap mo o banal mo sa harap ng Diyos is sa pamamagitan ng kautusan, ang sinasabi sa atin ng Galatians, no? Balikan ko yung Galatia, no? Galatia chapter 2 verse 21. Ang sabi dito, I do not prostrate the grace of God. Ano yung grace of God? Na binayaran yung kasalanan mo past, present, and future. Okay? For if righteousness come by the law, kung yung katwiran daw ay dumating sa pamamagitan ng pagsunod o sa kautusan, yung huwag ka magkasala, magpakabanal ka, law yan eh. That is a part of the law. No? Then Christ is dead in vain. So mawawalang kabuluhan yung pagkamatay ng Panginoon. So ngayon, pwede ka naman palang maging banal, pwede ka naman palang hindi magkasala na hindi subject, no, hindi kasama yung pagkapako ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So kanina, yung dinadrive ko nga, no, kung ang pagiging born again is yung buong pagkatao mo, even your flesh, yung laman, dapat wala na tayong mababasa sa Bible na we are waiting for the body redemption. Yan yung sa 8:23 ng Book of Romans. Meron pa tayong 1 John 2, chapter 2 verse 1, kung di ako nagkakamali. Double check ko lang kung tama yung quotation ko. Hindi yata. Or 3.
Okay, sa chapter 3 ng 1 John, Beloved, now we are the sons of God. Ito yung quotation ng Romans 8 verse 15 na karoon ka ng adoption sa spirit. Tapos, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we like be Him, for we shall see Him as He is. So, magiging katulad tayo ng Panginoon kapag nahayag na siya. Yan yung Titus chapter 2 verse 13. Yung ano niyan, yung timing niyan is on the second coming. Ayan, time's up na, Kuya Zil. So, si Papa Jesus naman, ang ating pasasagutin sa loob ng 3 minuto. Okay. Ito yun, no? Nung sinasabi kasi kanina. Kanina pa na paulit-ulit. Yung inner man kasi, unawain nyo kung ano yung inner man na sinasabi ninyo. Kasi yung Romans na nakasulat dito sa Romans 6. Tingnan nyo. Dito sa Romans chapter 6, verse 6. Kasi pinag-uusapan kanina is sa bautismo. Kung ano nangyari doon sa bautismo. Ano? Bago bumaba yung MCGI kanina. Nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Yung ating dating pagkatao, no? Tapos ang kasunod na sugnay, upang ang katawang salarin ay magiba. So this is the culprit of sin. The body of sin. Alam mo yung body of sin na yun? Bakit kailangang gibain ng Diyos ang dating pagkatao? Ay upang magiba ang katawang salarin. Ito yung inner man. So dito, kaya ang ganda kanina ng sabi ni Esther, sa bautismo dapat maunawaan na ng tao na giniba na yung inner man. Diba? Namatay na nga yung dating pagkatao. And then the inner man, ito yung culprit of sin, the body of sin, might be destroyed. Na sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan sapagkat ang namatay. Ibig sabihin, ang nabautismoan kay Kristo ay ligtas na sa kasalanan. You're saved. So, paano ka pa aalipinin ito? Di ba? Paano ka pa magkakasala nito? Kung ang katawang salarin, the body of sin itself, the inner man itself, was already been destroyed. At alam niyo ba kung ano ito, kapatid? Lucas 11:20, sabi ni Kristo, ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng demonyo. Demonyo ito Diablo. Nananahan sa katawan mo. So, yung mga sabing meron ka pang inner man hanggang ngayon, pinapatutunahanan mo dito na meron ka pang demonyo sa loob mo. Hindi ba dapat nilinis ka na? O tingnan mo mga kapatid Ngunit kung sa pamamagitan na daliri ng Diyos ay mapapalabas ako ng demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Napakalinaw dito kaya wag. Sige ngayon. Okay, time na, Papa Jesus. So, natapos na kapag pahay na lahat. Dako tayo sa tanungan. Ang unang magtatanong ay si Mike Queen. Sino po ang gusto niyong tanungin? 3 tanong lang. Tagta 3 tanong bawat isa. Mike Queen, meron ba Baka kayong hindi gustong siya tanungin? available, ako na lang magtatanong. Okay, sige po. Okay, Ayun, unang tanong sa'yo, Sino Sil. po ang gusto niyong tanungin? Si Zil. Si Sil ang tatanungin ko. Okay, Zil, tatanungin ka daw ng 3 tanong. So, Okay. ready ka ba? Kung ikaw si Adan, sinabihan ka ng Diyos, huwag mong kainin yan. Kakainin mo ba o hindi? Yan ang unang tanong ko. Hindi kasi ako si Adan Kaya nga, kung ikaw si Adan ka ngayon, Oh. binilinang ka na huwag kang magkasala, sabi ni Kristo. Susundin mo ba na huwag mong kainin ang bawal o lalabagin mo? Siyempre hindi.
Ayon. Okay, ikalawang tanong. Kapag hindi mo nilabag ang utos ng Diyos, magkakasala ka ba o hindi? Hindi. Ayan, ROG na po. Yun lamang po, dalawang tanong lang. O, yun ang aral ng ROG. O, gagamitin ko yung oras ko sa rebuttal ko sa pagtatanong ko. Bakit tinanong ko yun? Kasi ang layunin namin, dalhin kayo sa katwiran. Nakita nyo po, simpleng tanong. Ang katwiran ni Sil ay nabago. Hindi siya magkakasala kapag sumusunod siya sa Diyos. Kasi pag mahabang paliwanagan, nagdi-debate. Pero sa tanungan, nadadala namin sa katwiran. Malinaw ang sinabi niya mga kapatid. Kapag sinunod niya ang bilin utos ng Diyos, huwag kang tumingin dyan. Huwag kang tumingin, ni lalong kainin. Hindi ka magkakasala. May ginawang experiment, aso po ito mga aso. Tinuruan sila. Dinagyan sa harapan nila ng napakasarap na steak. Sabi nung may-ari, huwag mong kainin yan hanggang hindi pa ako bumabalik. Yung unang dalawang aso, ni tumingin doon sa iniwanan sa harapan, hindi tiningnan. Kahit naaamoy niya siguro, ang tingin niya doon sa pintuan kung kailan babalik ang Panginoon. Pero ang aral nila Sil, habang wala ang Panginoon, magkakasala sila, magpapakasasa sila. At umaasa sila na kapag dumating ng Panginoon, sila raw ay re-rewardan. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kayong magkasala at ituro ninyo sa mga believers na followers ninyo. Huwag kayong magkasala. Huwag, kasi hindi kayo pinagkakasala ng Diyos sa biyaya. Pero ang turo nila Sil, nila Kuya Berian, nila Max 12, nila Redskin, habang nasa mundo ka, magpapakasarap ka sa kasalanan. O isasabihin, strawman. Pero sa pagbabalik niya, doon kami bibigyan ng gantimpala. Ngayon, nyo ipakita na sumusunod kayo sa Diyos. Para pagbalik niya, may mga naani kayo, hindi nasunugan lang kayo. Tinanong ko si Sil, napakalinaw. Hindi raw siya si Adan. Pero hindi siya pwedeng hindi maging Adan. Kaya sumagot siya, hindi. Tama yun. Kaya manindigan kayo sa katwiran. Hindi ako magkakasala kapag sinunod ko na maski tumingin, hindi ako titingin ng mahalay sa mga babae. Kasi ang palusot ninyo, lalaki ako tumatayo ito Alangan naman, para sa inyo, ang ereksyon ay kasalanan. Paano naging kasalanan ang ereksyon? Paano? Sinong nagsabi sa inyo? Yan ang condemnation. Kinokondem kayo. Pero aral ng mga born again, there is no more, no condemnation. Kaya ang katuwiran dapat ninyo, hindi ako nagkakasala kasi gagamitin ng Diyos ang katawan ninyo to glorify Him. Yan ang tamang aral ng born again. Okay, time na po. Ikaw naman, Kuya Zil. Ikaw naman magtanong ng tatlo. Okay, simple lang yung tanong ko. Yun, unang-una, no? Ini-strawman niya yung stud namin. Dahil wala kaming aral na magpakademonyo kami. Walang ganon, strawman yon. Okay, my first question is, ito. Kapag ba hindi ka nagkakasala, matwid ka na sa harap ng Diyos? Kay Dayuhan, yan ang tanong ko. Una. Ay, kay Dayuhan po pala. Dayuhan, yun po ang tanong. Kapag ba ako sumunod sa utos at hindi ako nagkasala, righteous na ako sa harap ng Diyos? Pakisagot po, Dayuhan ang naghahari. Ang tanong ni Kuya Zil. Baka busy na, bro. So ayan, isaduhin mo Ate Esther, kung para sa mga kanyang stand. Okay, sino gusto sumagot sa panig ng ROG? Linawin ko, kabiyaya ha. May tinanong ako kasi sa kasamahan ninyo na pinananahan daw siya ng Espiritu Santo. Pero ang ginagawa niya, nasa laman pa din. So, kaya nasasabi sa'yo na nasan yung inner part nyo doon. No? Okay. Kaya siguro nasabi ni Daddy, kasi yun din ang tinanong ko sa
Hindi ko sinabing ikaw yon sa kasamahan mo. Na tinanong namin na kapag ba pinananahanan ka ng Espiritu Santo, ano ba ang ginagawa mo kapag siya ay nananahan sa'yo? Ikaw ba ay nasa gawa pa rin ng nasa ng laman? Yun daw ang ginagawa nila. So, isang big question yun sa akin. Okay. Pero hindi ko naman sinabing ikaw. Kung ganun, Esther, kapag ba sumunod ka sa utos, matuwid ka na sa harap ng Diyos? ang pagiging matuwid sa akin, kapatid, yan ni bunga ng iyong pananampalataya. Kasi ang akin true faith kay Kristo sapagkat siya yung matuwid. Sabi nga ang tao ay tinuturing na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Tanong, anong sasampalatayanan mo kay Kristo para ikaw ay maging matuwid? So yung cross. Kaya tayo Wait lang, naging wait lang. matuwid. At Wait lang, susunod ka Esther. doon sa utos niya. Wait lang, Esther. Kasi ang binato sa akin na tanong ni Dayuhan kanina is patungkol kay Adan. 'Di ba? Inutusan kanina ng Diyos na kung si Adan ka hindi mo kakainin. So sumunod ka sa utos. Therefore, walang included na Kristo. By your own. Tama, mali? Ano kasi ng alaga kung ano. Ayan, sandalit nag-iimik pa. Kasi Sino si, pwede si mo Kuya na umano Dayuhan. sa kanya? Medyo busy pa ako. Pero nasagot ko yan ha bro. Maingay kasi to. Oo, kasi ang tanong ko doon, ito na simple lang. Dinala niya ako Oo. kay Adan. Kung ikaw si Adan at sinunod mo yung utos na huwag kakain, magkakasala ka ba? Hindi. Therefore, matid ka. Ngayon, ibabato ko sa kanya yon. Kapag ba sinunod Sige, mo ako ang ang utos... sasagot, Esther. Ako ang sasagot. Oo. Okay na Sige, sumagot bato mo kapag sa may akin. ginagawa. Ako si Adan. Sige. Okay. Kapag ba sinabi ng Diyos na huwag kang magkasala, matwid ka na sa harap ng Diyos? Yes, sinabi ng Diyos. Pag sinunod ko yun, matuwid ako. O, next question. Babasahin natin bro, Okay, next. talata. Babasa tayong Next. So, talata. wait babasa lang. raw ng talata. Wait lang, wait lang. Babasa. Mamaya na, tapos Hindi, bigyan natin ng daan Question ng niyo po muna ang talata. tanong. So, Kasi Zee, talata yan. Kung may last talata question na, kayo, last ilabas question. nyo rin. Sige, Jesus, Last pakibasa ng question. Last talata. question ako, last question. Last Last question question. daw Sandali, muna. talata muna. Mahalaga ang talata. Basa. Question na muna, question. Basa ba tayo? Question. Asa mo Last na, question kasi- lang, last question. Kasi Para hindi ano. puro Last question na ako opinion. eh. Mahalaga Hindi yung lang putulin yung talata. ano ko. Talata muna. Last question, tsaka magbasa ng talata. Last question na. Oh, yan. Last question. Sabi ng Galatians chapter 2, verse 21, kapag ang righteousness ay nakuha sa law o pagsunod sa kautusan, mawawalang kabuluhan ang pagkapako ni Kristo sa krus. Agree ka ba doon? Ang kautusan na sinasabi diyan, kautusan ni Moises. Salaman, kaya magkakasala kayo. Di pa ako tapos sumagot. Ang sinasabi naman ni Pablo, hindi masama ang kautusan, ang masama yung kasalanan, Romans 7. Kaya ang kautusan, kayo ay under the law. Sabi ni Max 12, kami habang nabubuhay under the law. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, kahit kami nagkakasala, wala kaming kasalanan. Kasi ang kautusan na yan ni Kristo, sa Espiritu yan. Ang kautusan naman ninyo ay under the law of Moses, kaya nagkakasala kayo. O malinaw ha, dalawang kautusan ito. Kautusan ni Kristo, ikalawa kautusan ng kamatayan. Romans 8:1 saka Romans 7:23. Dalawang kautusan ito. Yung unang kautusan sa kamatayan at kasalanan at kamatayan, yung ikalawa, kautusan ni Kristo sa Espiritu. May tanong ka pa? Kuya Bio, Okay. yung last question ko, Kuya Bio, kasi pangalawa pa lang yun eh. Ngayon, ang tanong ko lang huli, last question ko is, yung kautusan ba ng kamatayan is nagsimula lang kay Moises o nagsimula yan sa fall of man? Sa fall of man yan. Kaya nga ipinadala ang Okay na. ikalawang Adan para bayaran ang kasalanan. Kaya kung kayo nagkakasala pa, hindi pa sa inyo applied ang dugo ni Kristo. Kasi kayo nagkakasala pa, kailangan kayong maipanganak na muli para yung kasalanan ni Adan, yung imputed sin, ay maging imputed righteousness. Hindi nagkakasala ako, kundi hindi ako nagkakasala. Next question. Okay, time na, Kuya Zil. So, 3 minuto para kayo magpahayag. Sige. Kasi ang sinasabi ni Kuya Dayuhan,
yung law na sinasabi dito sa Galatians chapter 2 verse 21 is the law of Moses. Yung book of Galatians sa book of Romans is the same lang yung kanyang dinadrive, no? Yung law dito is the law na kapag nilabag mo is mayroon kang kasalanan. Kasi ang sinasabi ng John, di ba? The transgression of the law is sin. Kung wala kang nalabag, wala kang kasalanan. Sa Romans chapter 2, both the Jews and the Gentiles ay may law. Written man yan o hindi, law yan. Kaya nga, applied yung Romans chapter 3 na ang lahat ay nagkasala kasi lahat ay nasa ilalim ng kautusan. So yung Galatians chapter 2 verse 21 ay hindi yan specific na sinasabi ni Kuya Dayuhan kanina na kay Moises lang. No, ang law dyan, kasi binatuhan niya ako kanina ng tanong about Adam. Kapag hindi ko ba ito ginawa, is magkakasala ako. Hindi, therefore, may law yun. Ngayon, ibinabato ko sa kanya na bakit kaya mo rin palang maging righteous sa pamamagitan ng pagsunod sa utos, bakit pa ipapadala yung anak? No, hindi siya nagme-make sense. No, kaya ang pinapoint ko dito, mga kapatid, sa taas saka sa baba sa mga nakikinig, no? Yung law dito is specific na law. Walang sinasabi na law of Moses yan, law yan doon kay Abraham, law yan sa panahon natin. Law yan na makakapagpakilala sa'yo ng tama at mali. Na kapag nilabag mo yan, may kasalanan ka. Therefore, kung may kasalanan ka, kailangan mo ng Kristo. Hindi ka makakarating sa kaluwalhatian ng Diyos or hindi ka magiging righteous in the sight of God pag wala kang Jesus. Kaya ako tinanong kanina kung ang pagsunod ba sa kautusan ay magiging righteous ka. Ang sagot niya, yes. Kaso nga lang, merong pero. Yung kay Moises daw. Nung tinanong ko ulit, di ba nagsimula ang paglabag sa kautusan kay Adam? Oo daw. So ano ba talaga? Kay Moises o kay Adan? Kasi ang labas diyan kay Moises lang. Eh paano yung kay Adan, di ba? So merong something na contradiction na hindi nagme-make sense yan sa utak ko. Okay? Kaya ang labas niyan, sumunod ka sa kautusan na huwag kang magkasala. Halimbawa, sinabihan ka ng pastor mo, "Oy, huwag kang magkasala." Kautusan yan. Ay, pastor, hindi na ako nagkakasala. Without declaring the gospel na si Kristo ay namatay, inilibing, pagkatapos sa 3 araw na buhay para sa kasalanan mo. Yun yung nawawala kapag sumunod ka sa kautusan na huwag kang magkakasala at maging righteous ka sa paningin ng Diyos. Yun lang. Okay, salamat. Okay, salamat Kuya Zil. So, si Kuya JBL naman ang magtatanong. Kuya JBL, ready ka na ba magtanong? Kuya JBL? Sige, tanong. Ito tanong ko kay Sil. Sa Tatlong tanong. Unang tanong. unang tanong, ikaw ba ay nasa ilalim na ng biyaya? Yes. Nasa ilalim ng biyaya. Romans 6:23. Kalawang tanong, ikaw ba ay namatay na? Yung binabanggit mong kautusan kanina na hindi nagme-make sense sa'yo. Namatay ka na ba sa ilalim ng kautusan? Second question. Namatay sa ilalim ng kautusan. Hmm. Paano namatay sa ilalim ng kautusan? Hindi ko sa maano. Roma 7:4, basahin mo para maintindihan mo yung tanong. Roma 7:4. Okay lang ba, Kuya Biorista? Oh, Sige, okay lang. Wala namang oras yung tanungan at saka sagutan eh. So, basta tatlong Yeah, tanong lang. ako magbabasa. Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo'y makisama sa iba sa Na? makatuwid bagay doon sa nabuhay na mag-uli Kristo yun. upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos. Diyos. Ayan yung tanong ko, namatay ka na ba sa kautusan, sa ilalim ng kautusan? Yes, kasama yan sa napako, Romans 8, no? Namatay sa laman, kasama ni Kristo, pero buhay yung espiritu, which is the inward man. Namatay ka na sa ilalim ng kautusan. Ikalawang tanong. Unang tanong, nasa ilalim ka ng biyaya. Mhm. Kasi namatay ka sa ilalim ng kautusan, nilipat ka sa iba, kay Kristo, sa ilalim ng biyaya. Tama? Yes.
Pangatlong tanong. Last question. Last question. Magkakasala ka pa ba? Magkakasala, be specific saan? Kasi ako meron akong outward tsaka inward eh. May bahala ka, basta ang tanong ko, direct, magkakasala ka pa ba? Yes, yung laman, magkakasala. Kasi ang katawan na to, ang laman na ito is waiting for the body redemption ng Romans 8 verse 23. Pero So, yung yung- inward man ko, wait lang, tapusin ko. Patapusin ang Pero sagot yung ko yan, inward patapusin man sagot. ko, oo, pero yung, okay, ulitin ko yung aking laman, kasi ito, subject pa itutusin. Kasi sinasabi ng Romans 8:23, tsaka yung 1 John 3:1 hanggang na mag-aantay ito sa pagkahayag niya. Yung 8:23 na we are waiting for the body redemption. Pero yung aking inward man, 1 John 3:9, hindi na nagkakasala yan. Yon, so time na. Ikaw naman, JBL, 3 minuto para magpahayag. Magbibigay ako ng Pahayag. pahayag doon sa kanyang sagot sa aking tanong para maunawaan niya yung mga kasulatan sa Espiritu. Lalagyan ko ng Spirit yung kasulatan na napapakinggan niya para magkaroon siya ng pananampalataya, no? Makita niya si Kristo, yung hiwaga. Sabi niya kanina sa unang tanong ko, nasa ilalim siya ng biyaya. Sabi rin niya, namatay siya sa kautusan, sa ilalim ng kautusan. Magaling ito si Sil sa mga kasulatan. Magaling siya mangaral ng mga kasulatan. Pero walang patuto ng espiritu. Patotohanan ko Tapos yung pangatlong tanong ko, no, magkakasala daw yung kanyang laman. Yung isa naman, yung spirit niya, hindi magkakasala. Yung spirit niya, yung sa ilalim ng biyaya, no, hindi na yung magkakasala. Pero yung laman niya, sa ilalim ng kautusan, magkakasala pa. Ito yung ipapaliwanag ko sa iyo. Ito, sabi ni Juan, yung lumalakad sa kadiliman, hindi na pag-uunawa yung kaliwanagan. Kaya yung katotohanan, ipapaunawa ko sa iyo kung bubuksan ng Diyos ang kaisipan mo. Kasi kahit ipaliwanag ko ang hiwaga sa iyo, ituro ko, kung hindi bubuksan ng Diyos ang iyong kaisipan, hindi ka makakawala sa silo ng dyablo. Madilim pa rin ang unawa mo sa binabasa mo mga kasulatan. Hindi magme-make sense sa isip mo yan. Ito yon. Sabi mo, namatay ka na sa kautusan sa ilalim. Alam mo ba na ang mga nasa ilalim ng kautusan, ito yung mga nasa laman. Mga taong nasa laman. Kaya sabi mo, yung laman mo magkakasala pa. Kung sinabi mong magkakasala pa ang laman mo at ang sagot mo kanina, namatay ka na sa ilalim ng kautusan, bakit magkakasala ang laman mo? Namatay ka na nga doon sa ilalim ng kautusan. Sabi ni Pablo, yung mga nasa ilalim ng kautusan, ito yung mga nagkakasalang nasa laman. Ikinulong ito. Kung ikaw nasa laman, ipinapangaral mo yung laman, nakakulong ka sa ilalim ng kautusan. No, kulungan yan. Kaya dinidisiplina ka yung laman sa ilalim ng kautusan. Bakit? Yung kautusan kasi, espiritu yon. Pero yung laman, ipinagbili sa kasalanan. Roma 7:14. Kaya sabi ni Pablo sa Roma 6:3-5, patay na kayo riyan, hindi na mabubuhay yan. No, nasa ilalim na kayo ng biyaya. Kung biyaya ba, sasagana? Hindi ka makakasala, sumasagana? Sa pagkakasala mo sa ilalim ng kautusan, nasa laman ka. Time na, Kuya JBL. So, pabawiin naman natin si Zil. Zil, ikaw naman magtanong ngayon. Sige, kayo naman. Bago mo Si Zil pabawin, naman. may sabihin lang muna ako sa iyo, Buerista. Hello, Buerista, may sabihin lang ako sa iyo. Okay, go po, go. Kung pwede, yung palitan nila ni Sil saka ni Boyet, JBL, kung pwede bigyan mo ako ng kopya at sana i-post mo ito sa iyong makita ko kasi ang ganda nung palitan nila. Yun ang request ko, kapatid. Bigyan mo Wala kami akong- ng kopya niyan. Opo, wala pong problema. Wish granted. Recorded po tayo ngayon at i-upload natin ito mamaya sa ating YouTube channel. So, Kuya Zil, ikaw naman magtatanong kay JBL. 3 tanong, go. Okay. Sabi ng Romans chapter 7 verse 25,
I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God. But with the flesh, the law of sin. Si Apostol Pablo ba ay nagsiserve sa law of sin tsaka law of God? Sa verse na ito. Ano yung tanong mo sa Roma 7:25? Sa Roma 7:25, tagalogin ko Yung Tagalogin isip natin. daw ni Apostol Pablo, naglilingkod siya sa kautusan ng Diyos. Datapwat, ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Ang tanong ko ito, si Apostol Pablo ba ay may dalawang pinagsisilbihan sa talata na to? Si Pablo, nasa espiritu. Hindi siya nagsisilbi sa laman. Yun ang sagot ko. Hindi yun. Sa talata ang natanong ko, Kuya J-Ban. Ay, Kuya, Kuya Eto nga. Boyet. Di ba Sa pinaglilito ang kanyang kaisipan sa Diyos? O di sa Diyos siya nagsisilbi, sa espiritu. O yung Nasa- datapwat. Di yung datapwat. Datapwat, ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Sino to sa huling sugnay? Yung laman sa kautusan ng kasalanan, Oo. ito Sino to? yung mga taong nagkakasala na ang kaisipan nila sa kasalanan. Ang tanong dito, si Paul kasi to, ang nagsasabi sa 7:25, ay. Oo nga. Ito na naman Ito, tayo sa ay, na sinasabi, Kuya, Hindi ka, Kuya sasagot Boyet. kita. Nagtuturo si Paul dito, itinuturo niya itong sa Roma, umpisahan mo yan, yung context, sa Roma 7:14. Doon ka mag-start hanggang dito sa katapusan. Ipinapakita niya yung mga taong nasa laman na nagkakasala. Pagdating sa Roma 8, nandoon, itinuturo niya yung nasa espiritu, yung nakalaya sa kasalanan, namatay sa ilalim ng kautusan. Kaya si Pablo dito, nagtuturo sa Roma 1:26, banal. Nagtuturo siya, nagpapaalala sa inyo. Pinapaalala niya yan na kayong mga nasa laman, nasa ilalim ng kautusan, nagkakasala. Unang Korinto 3:3. Yan ang sagot Okay, ko. so next question ko na lang. Pangalawang Next question ko. Pangalawang question to, Kuya Biorista, no? Romans chapter 7 verse 9. Ang sabi dito, at nang isang panahon, ako'y nabubuhay na walang kautusan. Ito yung unang sugnay. Datapwat nang dumating ang utos, ay muling nabuhay ang kasalanan at namatay ako. Kailan sa buhay ni Apostol Pablo sa unang sugnay na siya ay nabuhay ng walang kautusan? Kailan yan? Pablo kasi, kung aaralin mo yung buhay niya, Bro Boyet, pwede ka bang ano mo na yung tanong? ikaw na lang. Ito lang sa unang tanong ibabalik ko sa'yo. Ito kapatid, wala yan kasi si Pablo, ipinanganak yan sa ilalim ng kautusan. 'Di ba? Kasi kaya ang tinutukoy niya dito kapatid, kung kailan yan, ang tinutukoy niya kasi, he is talking also, he's not just talking about himself, he is also talking with the audience. Na nung wala pa, kasi ito, the book for the Romans, wala ito sa ilalim ng kautusan. That's why he is telling them na nung wala pa, di ba? He is talking about them kasi mga hintil ito, may mga hintil na dito kasama. Di ba? That's why, pero Ayusin ko siya, na. kung si Pablo kapatid, ipinanganak yun na Hudyo, Hudyo pa nga siya ng mga Hudyo, di ba? Sa ilalim ng kautusan. I-praise ko para hindi Oh, malabo. yan kapatid. Yung tanong ulitin mo, ko ulitin ko. At nang unang panahon, ako'y nabubuhay na walang kautusan. Walang kautusan hindi under the law. Nang unang panahon ako, ayan na naman tayo yung word na ako. Kailan yon sa buhay ni Apostol Pablo? Kailan yon? Ako naman sasagot dyan. hindi yun nangyari. Sa Hindi yun Romans nangyari. 7, chapter, verse 6, pakibasa kapatid na Jebat. Para yung Romans sa 7, audience. 6 and 7. Pakibasa. Simulan mo na sa 5 kapatid, dyan ang sagot. Romans 7, 5, verse 5, 6 and 7. Ano tong discussion nyo for verses 1? Romans 7, 5. Pinaliwanag ni Pablo dyan, bago basahin, na noong siya ay wala pang kautusan, siya ay nabuhay na hindi niya alam na nagkakasala, pero nung siya ay naging under the law na, nagturo sa kanya, si Gamaliel,
nalaman niya na dahil sa kautusan, siya pala ay nagkakasala. Amen. Noon, wala pa siyang kautusan, hindi niya alam na nagkakasala siya. Pero noong siya ay napa-under na ng kautusan, katulad na nila Sil, under the law, alam nila nagkakasala sila sa laman. Nalaman nila ngayon na sila ngayon ay nagkakasala, kaya hindi talaga under grace sila Sil, but under the law ang kanilang flesh. Ang Sa tinatanong ko Romans si Boyet 7, hindi na, ba't Romans tatlo kayo sumasagot? 3:27, under Wait the lang, law Kuya of Bio. sin, in death sila. Wait lang. Inisa-isa ko na kayo kanina eh. Ang sumasagot si Dayuhan na naman, tsaka si Kaya nga, Jesus, ano yun ba talaga? ang sagot dyan. Si Saulo, nagpapatotoo siya na noon, sabi sa Romans 5, kung babasahin. 1B3? Pakibasa nga Kuyog yun, kapatid, kuyog, Romans kinukuyog 7. ka. Simulan mo sa 5, 6, and 7. Hindi, wait lang. Para maganda. Kasi ang kausap ko, si Boyet ang kausap ko eh. Ang sumasagot, Isa nga tatlo lang eh. kami. O sige, si Boyet ang kausapin mo. Isa lang kami. Sige. Yun din ang paliwanag ni Boyet sa'yo eh. Yun din eh. Yun din. Di, Yun din. wag mong sabayan kasi iba ikaw, iba yung kausap ko. Kung sino yung pinapatanong, doon ang tatanungin. Yun nga yun. Yun na yun. Pareho Kuya lang. Bio, ano ulitin ba ko, ah. hindi ko na maintindihan yung ano mo dito, Kuya Ang Bio. gulo Basta. na, bro, Pareho lang viewers ka, sagot ang ko. daming Ulitin sumasagot. ko. Ulitin ko sagot ha. Ako sasagot. Nung si Pablo nga, kaya nga niya, yung tinuro ni Dayuhan sa yung sagot, yun din na yung sagot ko eh. Yung wala pa siya sa kautusan, walang kautusan sa kanya, no? Namumuhay siya. Eh, hindi niya alam, wala talaga siyang kasalanan kasi kahit pumatay siya, sundin niya lahat nung ginagawa niyang alam niyang tama, wala siyang pakialam. O, pero nung nasa ilalim naman siya ng kautusan, ipinagbili siya sa kasalanan, no? Yung kautusan, espiritu, sabi niya sa 7:14, pinagbili siya sa kasalanan, sa ilalim ng kautusan. Doon niya nalaman na nagkakasala pala siya. Pero nagpapasalamat siya sa Diyos. Okay, Pagdating next question ako, Kuya Bio. Last Pagdating question. sa pangmuli, nagpasalamat siya sa Diyos. Kasi natuklasan niya na yung gumagawa sa loob niya na kasalanan, hindi siya. O yun ang sagot. Yun nga, Pareho- ano ako, last question na ako. Last question ko, pareho lang sagot ni Dayuhan. Okay, last question. Therefore, si Apostol Pablo ay meron dalawang pagkabuhay o dalawang uri ng buhay, before the law and then after the law, as dalawang pagkamatay. Tama, mali? Mali kapatid, hindi buhay, Mali. unawa. Hindi. Katulad mo, may Hindi, mga ikaw yung unawa tinatanong kayo, ko. pero Ano ba yung- hindi ba't ang karunungan ng sumasagot si Diyos, Dayuhan? kundi karunungan ng tao. Ba't ikaw yung sumasagot? Kasi kayo nag-aaral Hindi naman ng ikaw yung- Biblia. Ang sasabihin niya, karunungan Ano ba ng to, tao. nahina si Si Dayuhan Pablo kay GGL? nagkaroon ng buhay Uy, na exist lang. makasalanan, Wala namang walang batinan. kautusan, tapos naging under the law, tapos ngayon nakalaya na siya sa law, kaya hindi na siya nagkakasala sa Romans 6. Basahin natin yung Romans 6 verse Ay, 1, Kuya Bio, Kuya pakibasa. Bio. Bilang lang, sagot, kasi wala namang oras iba na- ang pagsagot. Romans 6, Bro, 1, hindi naman pakibasa, debate mga kasi kapatid, ito bro eh, simulan di ba? sa Ang, una, ang pababa. importante, Kaya nga eh. masagot natin yung Ang sabi dito, yung kapatid di ba? na Sil. Ang sabi Sumasagot pa kami. Kapatid Walang na time Sil, ang hindi naman pagsagot. kasi one-on-one debate J-Ban, to eh. ikaw na, di ba? J-Ban. Ang sabi hinahanap nga ni natin Biolista, dito, di yung ba? sagot sa Pagsasagot tanong. pa Ay, kami. magtanong kay Boyet. Nasa pagsasagot Hindi pa ko kami, tayo walang magtanong oras sa ang inyo. pagsasagot. Inisa-isa ko kayo eh. Kaya Simula nga, sa kaya inyo, nga, sunod kay kaya nga, Ban, sunod kay sumasagot Boyet. kami, Huwag kayong nagtanong ka, pumasok. sumasagot Hindi- na kami, hindi walang kayo oras. one-on-one J-Ban, debate ni Boyet. tuloy mo kapatid. Ha? Discussion. Sabi ni Biolista, Talaga ang ng sabi, ROG. kaya nga, Wala kami ang oras ang pagsasagot. Nagtanong ka, sumasagot kami, walang oras. Sige, Hindi J-Ban, naman kayo ang pakikuha mo. tinatanong. Ang tinatanong ko, Bakit Kaya ba nga, kasi sumasagot ayaw mo na kami, sumasagot ang na kami. sagot sa tanong mo? Mas mabuti nga yun kung maraming sumasagot, di ba? kasi nga magulo. The more, Magulo. the better. Para makuha ang tamang sagot sa tinatanong. Hindi kaya nga, patapusin niyo yung sagot ni Boyet, pumasok kayong dalawa. Sige na, sige na, Di sige ba? na. Kahit sino sa amin sumagot, isa lang kami. O, ano yung tinatanong mong buhay ni Pablo? Anong buhay yun? Wala na, hindi ko na alam kung sino yung anuhin ko eh. O, anong buhay yung tinatanong mo kay Pablo Focus ka sa kanina? tanong. Oh, kasi nga, focus ako sa tanong, ang sumasagot 10, 5, 20. Siyempre, maganda nga yun, bro. Maganda nga yun, bro. Ha? Isabay-sabay pa kayo. Maganda nga yun, kuyog style ba? Kuyog Maganda nga style. yun. Kaya sikat ka. Kinukuyog bro. Bakit mahihinaan ka ba kay Sil?
Tikat nga si Sil eh. Hindi, malakas si Sil. Kasi 1v4 eh. Kasi kung mahina si Sil, is 1v1 kaya yan. Ayun. Oh, wala kami pero Hindi nyo bro, kasi kailangan hindi sumagot, to bro Dayuhan. debate, di ba? Hindi debate, Kaya discussion, nga, di ba? Discussion. hindi mo kailangan Kaya wag mong sumagot, pagbawalan ang mga J-Ban. gustong mag-ambag sa usapin. Diba? Bakit Hindi ganun? mo kailangan sumagot J-Ban Dayuhan kung one-on-one kami nag-uusap ni Boyet. Di ba? Huwag nyo naman Hindi nga patunayan tayo na sa hindi nyo kaya one-on-one, kung hindi naman mag-isa. kayo nag